Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Gabalio, pag-usapan natin yan mga idol. Bago po pala ang lahat ay gusto ko muna kayong imbitahan na i-like at i-follow ang ating bagong official Facebook page. Nasa description po ng video na ito ang link ng bagong Facebook page natin sa Sports Talk PH. Nahack po kasi ang lumang Facebook natin, kaya napilitan tayong gumawa ng bagong account. Maraming salamat po. So napakasaklap nga po talaga ng nangyari ngayon sa ating pambato na si former WBC Interim Bantamweight World Champion Raymart Gabalio. Ito po ay dahil matapos niyang matalo via first round knockout sa kamay ng heavy underdog at dayong Meksikano na si Ken Buntorres nitong nakalipas na linggo lamang, ay agad bumagsak sa world rankings ng World Boxing Organization o WBO si Gabalio sa 118-pound bantamweight division. Kung atin po kasing matatandaan ay bago ng laban nila ni Torres, ay siya na ang number 1 top contender para sa WBO Bantamweight World Title Belt. Kumbaga ay isang activity fight o tune-up fight lang sana yung laban niya kontra kay Torres, habang nag-aantay ng schedule para sa world title fight niya kontra sa WBO Bantamweight World Champion Yoshiki Takei. Subalit sa isang idlap nga lamang po, ay naglaho agad ang lahat ng ito nang dahil sa hindi inaasahang pagkatalo niya sa kamay ng Meksikano. Agad po kasing ibinaba si Gabalio ng WBO sa pang-10 pwesto nang dahil sa talo niya. Napakasakit po nito dahil ibig sabihin po niyan ay hindi na ulit mabibigyan ng world title fight si Gabalio sa lalong madaling panahon. At bagkus kailangan ulit nitong manalo ng sunod-sunod kontra sa mga world rank fighters. Kailangan ulit ni Gabalio trabahuhin ang kanyang pangalan na maiangat sa ranking sa pamamagitan ng pagtalo sa mga kapwa niya world rank fighters hanggang sa mapalapit ulit siya sa isang world title fight. Pero ganun pa man nga po ay hindi pa naman huli ang lahat para sa ating pambato. Gawa ng may edad pa lamang itong 27 anyos. Kaya naman napakahaba pa ng oras niya upang makabawi at bumalik sa tuktok ng rankings hanggang sa makamit ang inaasam-asam na pangarap na maging isang ganap na world champion balang araw. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila hindi nga po talaga matanggap ng former undefeated WBO Heavyweight World Champion Tyson Fury ang pagkatalong nalasap niya sa kamay ng pound for pound king and current undisputed Heavyweight World Champion Alexander Usyk. Ito po ay dahil lakas loob mismo sinabi ni Fury na madali lang daw para sa kanya na i-knockout si Usyk kung gugustuhin niya. Paliwanag nito na kung may nagsabi lang daw sa kanya sa corner niya na lamang sa scorecard si Usyk, ay agad daw siyang magiging agresibo dahil kayang-kaya niya umanong i-knockout si Usyk. Subalit hindi niya umano ito ginawa dahil ang akala daw nilang lahat sa kampo niya ay sila ang nakakalamang sa score ng mga hurado. Bukod dyan ay kumbinsido din daw talaga siya na siya talaga ang panalo sa laban at nanakaw sa kanya ang pagiging undisputed world champion ng mga hurado. Habang ang supporter naman ni Fury na si Ryan Garcia ay pinasigundahan din ang lahat ng sinabi ng dating kampyon. Ayon kay Garcia ay base umano sa panunood niya ng laban ng mismong live sa ringside, ay nakita daw talaga ng dalawang mata niya na dapat si Tyson Fury ang panalo at hindi si Usyk. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.